Sino ang tunay na Kristiyano? Mabiyayang araw ng Linggo, kapanalig. Nasa 3 linggo na po tayo ng Adbyento. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay sa Ebanghelyo ngayon. Tinatanong si Juan ng maraming tao. Ano ngayon ang aming gagawin? Ang may 2 balabal ay magbigay sa taong wala, at gayon din ang gawin ng may pagkain. Pinuntahan siya pati na ang mga maniningil ng buwis para magpabinyag at sinabi sa kanya, Guro, ano ang aming gagawin? Huwag kayong maningil ng higit sa ipinag-uutos sa inyo. Nagtanong din sa kanya ang mga sundalo. Ano naman ang gagawin namin? Huwag kayong mangikil o magparatang ng di totoo kanino man. Masiyahan na kayo sa inyong sweldo. Nananabik noon ang mga tao at nag-isip-isip ang lahat kung hindi nga kaya si Juan ang Mesiyas. At sumagot si Juan sa pagsasabi sa kanilang lahat. Nagbibinyag ako sa inyo sa tubig, pero dumarating na ang isang mas makapangyarihan sa akin. Ni hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Sa Espiritu Santo at apoy niya kayo bibinyagan. Siya ang nakahandang magtahip sa inyo ng butil ng trigo. Iipunin niya ang lahat ng butil sa kanyang kamalig. Pero susunugin ang mga ipa sa apoy na walang hanggan. Sa pamamagitan nito at sa iba pang pangangaral, nagturo si Juan sa bayan. Sino ang tunay na Kristiyano? Siya ba ang binyagan? Siya ba yung nagsisimba? Siya ba yung nagbabasa ng Biblia? Sino nga ba? One thing for sure, mahalaga ang mabinyagan at magsimba at ang magbasa ng Biblia. Lahat ng mga ito ay mahalaga. Mga basics, ika nga. Saludo ako sa mga gumagawa nito, lalo't na kung lagi itong ginagawa araw-araw. Pero huwag isantabi ang dahilan at hamon kung bakit ginagawa ang mga ito. Ito ang magkaroon ng paki at alam. Isang araw, may isang binata na sumakay ng LRT sa may Baclaran. Fortunately, may naupuan siya. Sa pag-andar at sa tuwi-tuwi ng pagtigil ng LRT, ay unti-unting napupuno ito hanggang sa nakatayo na ang karamihan. Sa muling pagtigil ng LRT ay may sumakay na isang matandang babae. May daladalang mabibigat na gamit. Gayunpaman dahil puno na nga ang LRT, wala na isa man na nagbigay ng mauupuan dito. Hanggang nakontento na lamang ang matandang tumayo. Buti na lamang, sa harap ng isang binata, nakita niya ang matanda. Ang binata sa mga sandaling iyon ay nagkunwak mo na riang natutulog. Ipinikit ang mata. Bakit? Kasi ayaw niyang makita ang matanda. Ganyan tayo minsan eh. Nakikita na natin ang pangangailangan, pero nagtutulog-tulugan, nagbubulag-bulagan. Walang pakialam. May alam na, pero walang paki. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang magagampanan ng mga basics ng pananampalataya. Ang pagiging Kristiyano dapat nagle-level up. Sabi nga ni Juan Bautista sa ating ebanghelyo, sino mang mayroong 2 balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Gayon din, ang gawin ng sino mang may pagkain. Ibig sabihin, ang pagiging Kristiyano, nabubuhay din ng may pananagutan, may paki, may alam. Gaudete Sunday ngayon. At tulad ng sinabi ng pagdiriwang na ito, tayo ay magalak dahil nalalapit na, malapit na ang pagsilang ni Jesus. Nawa, magkaroon tayo ng paki at alam. Paki at alam dahil ang tunay na Kristiyano hindi lamang nabubuhay na mulat o alam sa mga pangangailangan ng kapwa, kundi dapat may pagmamalasakit, may paki. Mag-alay nawa tayo ng ating panahon, kakayahan, o ng ating kayamanan sa ating mga naghihirap na kapwa. Tandaan,
Si Jesus ay hindi lamang siya nagkatawang tao, ipinadaman niya ang paghahari ng Diyos na may paki at alam. Happy Gaudete Sunday sa ating lahat. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offering at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at ang iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari ninyong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadali rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at isasama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Ama naming makapangyarihan at maawain, buksan mo ang aming mga puso sa pagsalubong sa iyong anak. Alisin mo ang mga bagay na humahadlang sa amin sa pagtanggap kay Kristo ng may kagalakan, upang makapiling siya kasama ng Espiritu Santo magpakailanman. Amen.